Pag-uusapan natin ang safety ng mga riders dito sa Pilipinas. Together with our very special guest this morning, we have Executive Director Amin Hamza, Executive Director ng Racer. We also have John Guarin, Secretary General ng Racer. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Yes, good morning, Miss Dan. Alright, to start off, lingid sa kalaman ng lahat, alam natin na isa sa mga major problems rin dito, yung mga safety ng mga riders natin. Kaliwat kanan po yung mga aksidente. Ano po yung solusyon na tinitingnan ngayon ng Racer tungkol dito? Ang Riders Anti-Crime and Emergency Response, ito ay isa sa aming advokasya na paano bawat isa na gumagamit ng motorsiklo. Pagsakay nila ng motor nila, ay ligtas silang makakarating sa kanilang gustong puntahan. Mula sa bahay nila at hanggang doon sa kanilang mga trabaho. So kami ay nagbibigay ng mga safety riding tips. So meron tayong mga forums, Yes. trainings for our Yes. mga motorista. Tinuturuan namin sila maging responsible riders, no? Paano sila matuto na gumamit ng tamang motorsiklo na may kasamang pagiging responsable. Yes, but of course, besides using the motorcycles, meron din mga karampatang mga dapat suotin. Yung mga, of course, nandiyan ang helmet, jacket. Kasi alam nyo, pag nagdadrive ako, ang dami-dami ko nakikita sa mga kalsada na hindi po sumusunod. Yung iba, 3, 4 sila magkakaangkas. Yung, minsan yung bata, ihahatid sa eskwelahan, walang helmet. What can you say about this? Well, we are educating them naman lagi na huwag mag-angkas ng bata na pag pumapasok ng school, kaso lang ang sasabihin nila, anong gagawin namin, paano namin maihahatid? Well, there are rules na dapat yung bata aabot yung paa niya sa foot pegs kung tawagin nila. And then, 2 lang po dapat talaga, kaya nga motorcycle. Well, usually sa atin, mode of transportation natin para mabilis is motorcycle. Ang inaano natin dyan, para naman safety nila, helmets, gears. At dapat may helmet din yung bata. Yes, yes. Of course, alam nyo, napansin ko minsan kasi yung mga nagmamotor, sila yung matatapang. Sila po yung mabibilis. Yes, so po. ano ba yung mga dapat nating nilang tandaan to avoid accidents? Sir. Ayun nga po, no, like sa aming page, ipinapakita namin yung araw-araw, almost oras-oras na nga na may na-aksidente. Recently, nung isang gabi doon sa may Bulacan, talagang grabe yung katawan ng rider na yon. Recently, may naano, pero nabangga siya ng kotse. Yes. Nakamotor siya, tapos tumalsik siya. Opo. Yun Na was in ano Fairview. yung news na yon. It was in Fairview, I think last Tuesday. So meron kaming Racer on the ground volunteer na on the spot nakita niya yung pangyayari na yon na binangga ng estrada. So ang problema doon, isang motorcycle, walang helmet, tapos 4 pa sila roon. Ang pagkakaalam po namin, nasalpok nung isang estrada dahil sa isang madilim na bahagi doon. Yes, not only that, if you remember, there was this news in Marikina City kung saan nasa bike lane naman siya, binangga naman siya ng mabilis na truck. So minsan nasa disiplina rin po ng, of course, ng traffic rules and regulations na dapat nating sundin. Sa tingin natin, may pagkukulang ba? Ano ba dapat solusyon ang gawin na paulit-ulit na i-remind dito sa mga motoristang to para matuto sila? Kailangan talaga, kung nagbabike ka o nag-motorcycle ka, 2 gulong lang yan, napaka-delikado po ang ating buhay. So kailangan maging aware tayo, maging maingat tayo sa ating kapaligiran. Kumbaga, hindi lang yung inisip natin, yung sarap natin. Kung hindi, At saka huwag right tayong and magtipid, back. di ba? Yes. Safety nung pasaherong isipin natin. At saka yung sinasabi nga namin, nag-invest tayo ng motorcycle, di ba? So dapat marunong din tayo mag-invest ng protection sa ulo, sa dibdib natin, sa tuhod natin, at saka sa paa natin. Okay. Kasi may mga nagmumotors na mga pasaway, hindi na nga naka-helmet, yung helmet nila nilalagay sa siko, naka-shirt pa, naka-sandal pa. So kahapon may na-aksidente, talagang yung paa niya medyo na-damage yung paa niya. Nasugatan, malaki yung kasi hindi siya nakasuot ng pang-gear sa So itong advice namin sa lahat ng mga nagmumotorsiklo o nagbabike, kailangan magsuot tayo ng karapatang protection. That's right. Alright. At maging responsibilidad po tayo sa tamang paggamit po ng motorsiklo. Alright, so to all the motorists out there who's interested, do you have any upcoming trainings or forums on how to educate them more? Well, we have our FB page, Riders Anti-Crime and Emergency Response. Daily po nagkakaroon po ng sending of
accidents, road hazards, emergency rescues. So doon po na isi-send lahat natin ang messages. So within 30 minutes or less, di-deliver po natin yung message sa amin. And then kung sino po yung nasa area, with the social media, send po natin through text messages pagka And then kung sino yung, nasa area na ako, ano po ba nangyari? So there are guidelines also, what, where, and when, para at least makatulong tayo. So advocacy ng Racer talaga yung sa community, not only just for riders, so everybody, 4 wheels, 2 wheels. So meron mga dyan nahulog sa kanal recently sa Cainta. So pipicturean mo lang yan, isi-send mo, need help, kukunin mo lang yung details niya. So papasok na sa page ng Racer. And then kami naman, kung sino yung admins or sino yung mga naka-online, pasa-pasa, within 30 minutes or in emergency. Nakaka-action na rin sila kagad. Ambulance coming in. Well, social media is really, really important. Paganda na natap yan ng Racer team because this is to create more public awareness, most especially to all the motorists out there. So before we end, you have any message, tips, or advices or reminders to all the motorists out there? So yan po, nananawagan tayo sa mga riders, mga gumagamit ng motorsiklo. Alalahanin po natin na tayo ay may inuwing pamilya. Maging responsable po tayo sa paggamit ng motorsiklo. Lagi po tayong mag-iingat at magsusot ng karapatang proteksyon sa ating mga katawan. Huwag po tayong maging pasaway. Sumunod po tayo sa batas trapiko. And one thing more is maging patient tayo. Huwag mainitin ang ulo. Kasi once na uminit ulo natin, nag-aalter for road rage and anything. So be calm, be safe, ride safe. All right. Thank you so much for joining us this morning. That was Executive Director Amin Hamza, Executive Director ng Racer, and John Guarin, Secretary General ng Racer. Maraming salamat po. Siyempre mga boss, marami pa tayong mga balita at impormasyon na pag-uusapan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.